Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. So pag-uusapan natin today, this is from Lenovo, bagong Lenovo na projector. Projector. This is the projector. So konting expectations muna, baka may nakasulat sa box. Meron tayo ditong 1080p, autofocus, good, automatic keystone correction, dalawang 5 watts surround sound, ceiling light machine, may support siya for Wi-Fi 6, malakas ang internet. So hopefully may Netflix support ito at hindi tayo mahirapan sa pag-update. Total power 140 watts. May kalakasan din. By the way, this is the Lenovo Xiaoxin 100p smart projector. Possible na itsura niya. Yun. So yun siya. Okay. Now buksan natin. May nakadikit. Okay, meron tayong power cord, the remote control, and supposedly the user manual. Oh wow, premium looking talaga siya. So ayun sinet up natin dito sa labas na tayo, dito sa terrace. Tinry ko siya sa kwarto kasi ang laki pala ng projection niya, as in ang laki. And ang liit ng wall. Ngayon, nilipat ko siya rito. Ang liit pa rin ng wall, ang lapit ko pa rin. Ang lapit mga isang di pa lang, ang layo ko. Isang di pa lang, ang laki na, nasasakop niya na ang wall. I think that's already 200 inches kung di ako nagkakamali. Malapit pa lang po yan. So, I believe, pang ano to pang what? 500 inches na screen projection. Ang laki. So, kailangan ko pa siyang ilapit. Ilapit na hanggang isang tipa. Kanina dito ko yung sinetap sa dulo. Kaso, umabot na hanggang dito yung projection niya paikot. So, not a good idea. So, that is why nilapit ko na lang siya na isang tipa para at least yung buong wall na lang ang masakop niya. And ito pa, take note. Ang liwanag po, ang daming bukas na ilaw. Pero ang linaw pa rin ng projection niya. Solid. I think this is by far, sa dami ng review ko rito or finiture ko rito na projector, this one is by far the best na projector. Maliwanag pero malinaw siya. Okay? We are using a gray wall. Maliwanag po, ang daming ilaw niya, paikot po yan. And ganyan po siya kalinaw. Ang linaw na niya. Okay, hindi ko pa sinaset up yan. Pupunta pa lang ako ngayon sa settings. Kukunin ko siya sa Wi-Fi ko and then probably fix the angle kasi pansin nyo, hindi pantay. Hindi siya saktong square. I was expecting na kapag pinindot ko itong automatic, I was expecting na yan, pagka pinindot natin siya is ma-adjust na maayos yung square. But so for some reason ayaw. Kita nyo? Nandun yung sa taas, hindi sa baba, mas maliit. So, mukha siyang parang trapezoid yata na shape. So, i-adjust ko siya, try ko i-adjust. But for now, ngayon pa lang, kakabukas pa lang niya, na-impress na ako. Ang lakas ng projection niya, pwede siya kahit maliwanag. Lalo na siguro pag pinatay ko ilaw, which is mamaya gagawin natin, papatayin ko rin yung ilaw. But for now, adjust ko muna siya para makuha ko yung tamang hugis na square talaga. Or rectangle, I mean. Okay? So, yun. What I did is punta ako dito sa, balik tayo, settings. Under settings, punta dito sa projection. That projection. And then, pasok. Isinet ko lahat sa auto, especially dito sa keystone, auto keystone, in-on ko kasi naka-off lahat po yan. Auto keystone displays, and auto obstacle avoidance, and then auto screen fit. Nung in-on ko yan, kusa siyang nag-ayos yun kahit paano okay na. Not perfect, pero okay na siya. Okay? So, try na natin sa ibang settings. Try na natin kung pwede siya sa mga applications. Wait lang. So, yun. Eto na siya ngayon. Projecting na tayo, as you can see. Again, 1.5 D pa yan. 2 meters may get. Ngayon, chine-check ko siya is itong sa audio na. Sa volume, so natuklasan ko actually na malakas pala ang speaker niya. Kahit na hindi sa closed room, kahit na dito sa medyo open na terrace, malakas na siya. And currently, we are just using the half of, isasagad natin. Tingnan natin kung ano yung pinakamalakas niya. Pero, paparinig ko muna para sa inyo yung half niya. Then saka natin diretso sa full volume. The half volume sounds like this. Yan, 50%. Play. That's half volume. Ngayon, try natin.
akyat sa full volume, 100%. 俺が悪いな。配合を変えてみよう。 Malakas. マホマホ。かえり姉ちゃん。ってまた傷増えてるじゃないの。もういつもの薬の実験だよ。 Solid yung volume niya. Actually, I don't think kailangan nyo lagi ng extra speaker dito. Pwede na yung speaker niya. Solid na rin, malakas na rin kahit paano. At malinaw din actually. But siyempre, kung gusto nyo talaga yung cinematic effect, eh, bilhan nyo na lang ng mas malaking speaker na at least 50 to 100 watts. Pero for now, right now, malakas po siya and okay. So, try natin. Again, this is Netflix. Okay siya sa Netflix, no problem. May support po siya for Google Play Store at pwede rin po siya sa built-in niya na App Store. Yes po, meron po siyang built-in na App Store. So, just in case lang na dumating yung time na yung Netflix dito sa kanya, sa built-in niya is hindi na mag-update. Just in case lang, pwede po nyo siyang i-update pa rin using the built-in App Store. Now, balik tayo sa home. Ayan po, may mga available na apps, Prime Video, Disney, pwede YouTube, meron din tayo Spotify, YouTube Kids, Plex, what else? Recently viewed, lipat tayo sa YouTube naman. I'm sure kailangan nito mag-login ako. Pero as you can see, meron nga talaga siyang Bluetooth. And of course, sa settings din, dumiretso tayo sa settings. Ayan, there, the Bluetooth settings, just in case lang na gusto nyong wireless or pwedeng wired, just in case. Okay? Login ko muna para magamit natin yung YouTube. Kamusta naman sa YouTube? Free i5 earbuds with active noise cancelling. Ito naman ang YouTube and napakadali lang actually ng setup dito ng YouTube. Either lalagin ka or scan mo na lang yung phone mo, then kusa na siyang lilipat yung access from phone to dito sa projector na to. And supported niya, check natin kung yung supported niya na resolution. Kasi supposedly mga videos ko ay 4K. So dapat may 4K support ito. At hanggang 1080p lang talaga. So yeah, native na talaga ang 1080p. So this one, 1080p. I have been using this as my daily driver ever since. Every time I'm editing YouTube videos or just listening to music, high definition music. Naamon na natin, masyado malakas eh. Yes. Sa totoo lang, malakas talaga yung speaker niya. So, this one, yan po kaya niya. And, nakita nyo naman, malinaw na malinaw. Pwede talaga kayong manood dito ng TV, Netflix, cinema. Pwede nyo po i-connect, by the way, dito ang, just in case na hindi ko nabanggit, ang laptop nyo, PC, Nintendo Switch, and what else? Anything na may HDMI, pwede po actually. So, I wonder kung meron pala siyang support for wireless Miracast or casting ng screen. Let's see, check ko muna. So, kinonect natin dito sa Nintendo Switch natin. And here we go. Yes, wait, off lang natin yung flash para mas makita yung yellow. So, pwede po siya sa Nintendo Switch actually. Let's test one kung gagana. May software update pala. So, yun. Again, like I said, pwede po siya sa Nintendo Switch and pwede rin siya sa any computing device na merong HDMI support. Now, we will try screen mirroring through iPhone. So, what we should do is go to apps. See, that's apps and then get in there. Once you enter, scroll down and go to iOS Cast. Okay? For Android, use the Miracast. But right now, we're using the iOS Cast. Let's just see if this can do wireless projection. I'll be looking for Birdcast F71B. Alright, let me check. Check natin to. I hope it works. Okay. There it is. It worked. Okay, so we'll do projection. So, gusto ko lang malaman kung gaano ka delay or real time, alin man doon, ang kanyang projection. What if gagamitin for gaming like this one? You know. Alright, let's do this. Let's try gaming. Tingnan natin kung gaano ka delay or no ang laro na to. Let's see. Let's go.
ang ganda nung latency niya. I think nasa around 10 lang. 10 millisecond, 20 millisecond at pinaka-worst. I think almost real time siya. So maganda to sa gaming. So far okay naman siya. Lipat tayo ng ibang game kasi medyo pangay palpak ako rito. Okay, let's try this. Kung maganda ang kanyang connection. Oh. Maganda. This one, maganda ang kanyang latency. Very good. So, pwede po ito sa gaming din. And, in a way, pwede na rin dahil mababa po ang kanyang ping dito. So, solid. You know? So, ano tayo ng YouTube? Hello, what's up? Ito na naman tayo sa games. Epic Games tayo. Ito na ang last Epic Games. Solid. Ano sa taong ito? Next year na ulit yung kasunod. So, ito na po. Wala na paligiligay. Diretso na tayo. Unang-una sa listahan, Unkilled. Free online shooting game po ito. Free online shooting game. Okay? Wala po kayong babayaran. Point and shoot lang ito with auto-fire feature. So, auto-fire lang po. Pag tutok nyo sa kalaban, na-detect nyo na may kalaban sa harap, tutok na ng pukok. And maybe try na rin natin yung Miracast ng Android, okay? How about sa Android naman, okay? Switch tayo. Okay, now lipat naman tayo sa Miracast. This one, this. So, Android naman tayo. So, pasok tayo dyan. And now, try natin kung ma-detect. Ayun! Bilis, na-detect agad. So, that's good. Yung link, connect. Hopefully, connecting na. And connected. So, yun na po. Malabas na po siya doon. So, tingnan natin kung real-time din siya. Oh, almost real-time. Maganda yung kanyang response. TikTok. Halos sabay. Okay, konti lang yung delay. May delay pa rin naman pero konting-konti lang. Ulit. Hoop. Nag-guess din naman sila yun sa GB Follow Tonight. Anyway, try natin ang games, no? Try natin tong parang nag-i-skateboard yata. Let's see. Accept. Play. Let's do play. So, lagay ko lang swipe left and right. Whoop. Yeah. Look at that. Whoop. That was close. You know. Okay, maganda yung latency niya. No? Hindi siya ganun ka, slight delay lang talaga. Pero that means, pwede po siya sa games. Pwedeng laruin. So, that's for Android. And of course, we'll try to watch a YouTube. Turns out, makakapanood po talaga tayo dito ng maayos-ayos. And compared sa iba na masyadong actually, pwede pa natin itaas yung quality. Let's go for 1440p. 1440p para mas malinaw. Nagkakaroon ng challenges, may mga task na bibigay sa'yo, gagawin mo. Solid na yan. Makakapanood na po talaga kayo dyan. So, yeah. Panalo na po siya sa akin, I think. I believe solid na to para sa wireless projection. So, at least supported niya both iOS and Android. Solid na po yan. So, para sa akin, siguro bibigyan ko to ng, sa wireless projection, bibigyan ko to ng 9 out of 10 pagdating sa wireless projection. Ang solid, maganda ang response rate niya, basta sa 5 GHz nyo na i-connect. Siyempre, not sa 2.4 GHz na Wi-Fi. Always 5 GHz pag ganito na wireless projection para mas mataas ang bitrate na kaya niyang iba to. Plus, yung response and ping is mas mababa. Alright? So, bibigyan ko to ng 9 out of 10 siguro. 9 out of 10 rating. Kung interesado kayo, iwan ko link dito sa video description. Ang price po pala niya, bago tayo matapos, is eto, yan. So, kayo na mag-decide kung sulit. Ako sakto lang, kasi malaki po pala ang projection niya. Na-expect ko kasi mga kagaya ng mga dati kong nire-review or pini-feature dito na pang maliit na room lang. This one, hindi to pang maliit na room eh. Pang malakihan talaga to, like literal na sinihan. And ang lakas po ng projection niya kahit po bukas ng ilaw. Like, papakita ko sa inyo. Yan. So, kahit bukas po ang ilaw, actually makakapanood kayo. So, this is not your ordinary projector na pag may ilaw, wala na. This one, you can still watch it even with the lights on. Pwede. Kayo na mag-decide kung sulit yan. Pero I think para sa mga nangangailangan ng ganito, actually pwede nga ito sa mga business nyo or something. Pwede ito pang projection o pang party or pang video, okay, pang inuman na meron, basta meron kayong malaking wall, okay, sa pader, sa bahay, o kaya gilid ng bahay nyo na, pwede kasi ito sa white
pag nagpo-project kayo, ang mga point is white, gray, mga magaganda, malilinaw, white, gray, blue, and black. Yun po yung mga pwede sa projection eh. Yun. Again, kung interesado ko, iwan ko yung link sa video description. Hanggang doon lang. This is Scottman. This is the Lenovo Xiaoxin 100P. I'll talk to you again soon.